So guys, ulitin ko dun sa mga newbie, sa mga newbie newbie lang naman talaga, lagi kong nag-share ako ng mga kaalaman. So kung kayo wala sa lugar nyo yung mga kung ano nung patoka, okay magalala, flyer mix lang meron kayo, flyer mix lang pakain nyo, breeder mix lang meron kayo, breeder mix lang pakain nyo. So ang importante sa lahat, yung ranging talaga ng mga ibon. Tapos disiplinahin mo sila na pumasok sa kulungan. Kasi kahit na anong ipatoka mo diyan, kahit na anong ibigay mo ng vitamins diyan, kung hindi naman nila nagagamit, baliwala lang 'yan. So, eto palang patoka na to, vitamins sa kanila 'yan. Ang dami ng benefits sa katawan nila itong patoka na to. So, bibigyan mo pa ng herbal. So, ayan. Mas maganda na. Kasi karaniwan ngayon guys, ang daming binibigay na gamot talaga sa mga ibon. Kaya ang gamot ang mahal ng gamot na kung anong bibigay mo. Ay, natatawa lang ako eh. Marami akong mga nakita na ganyan, na marami silang pambiling gamot, wala din, ganun at ganun. Lahat, iba, mga nasa ibang bansa, may mga pambili ng lahat, marami silang pambili, pero wala, ganun at ganun pa rin, wala pa rin nangyayari. So, itong tinuturo ko sa inyo, basic na basic, kahit bata siguro pwede matutunan. So, palakasin nyo lang yung mga ibon nyo sa palakasin yung baga. Paano palalakasin yung baga? Mag-ranging. So guys, share ko lang sa inyo. O, nakakapag-usap din kami ni Sir Eric Madrigal. So, Sir Eric Madrigal ay isang Hall of Famer sa pagdating sa pag-iibon. So, meron daw siyang isang kaibigan na player din, hindi ko na sabihin kung saan, maraming binibigay ng mga gamot na sa ipon niya. May mga pambili kasi. O, sinabi niya, alin ba dyan yung mga laging kulelat sa mga ibon mo na pinupuli na pwedeng isali, dahil isasali daw niya sa pooling. So, pinili nung pansier na yon, na itong 5 na to, lagi itong huli sa kaya hindi ko sinasali yan. So, ang gawin mo lang, sabi ni Sir Eric, kung bigyan ng gamot, wala lahat, bibigyan mo lang ng patoka. O, ito yung patoka na to, yun lang ibibigay mo sa kanya. O, sinali nila sa pooling, nanalo daw yung 5. So, hindi pa kami nakapag-usap ni Sir Eric tungkol dun sa, kasi naputol yung usapan namin, tungkol dun sa ratio ng patoka na yon. Pero patoka lang din naman na hindi ko alam kung anong content ng patoka na ginagamit niya. So, ako naman, ito lang. So, diba guys, walang kakwenta-kwenta yung mga sinishare ko sa inyong patoka. Very basic. Basic lang pala yung pag-iibon. Parang yung kailangan gumastos ng malaking marami. Kailangan pa malinis yung pulungan mo. So, pinag-usapan din namin yun ni Sir Eric. So, makita mo siya, yung mga mentor niya, mga 100 years na mga nagkakalapati, yung mga ninuno, sinishare sa kanya kung ano yung mga ginagawa. So, basic lang talaga yung pag-iipon. Kailangan lang talaga palakasin yung baga nila. Ayan. Pero kung lagi yung sinasabi, kung meron kayong alam na yun talaga yung magandang patoka o hiyang sa inyo o yun yung laging nagpapanalo sa inyo, so huwag kayong magbago ng sistema. Pero sa mga newbie na katulad ko dati na wala naman din nagtuturo, so eto okay na to, yan lang yung patoka ko. Yan. Tapos herbal, tapos ranging, disiplina, ranging umaga at hapon. So, pag may nag-aalaga ka ng kalapate, hindi ka alis sa bahay. Kagaya ako, hindi ako ganong nag-aalis. Andito lang ako sa bahay lagi. So yan. Kasi pag-iibon, kung hindi mo rin naman sila matututukan, baliwala din yung yung gastos mo. So kailangan matutukan mo sila talaga. Yung iba nga tutok na sa pag-iibon, wala pa rin nangyayari. So dapat ikaw din mismo tutukan mo yung ibon mo, dahil ikaw lang din makakaalam paano yung galaw nila, maobserbahan mo sila.
So guys, salamat sa mga nakikinig sa akin. Salamat dun sa mga subscriber natin dyan. Salamat dun sa mga nagpapamentor. Salamat dun sa mga nagbibigay ng mga pang-merienda. Salamat sa inyo guys. Yung mga nananalo ng pooling, nananalo sa derby, nananalo sa fundraise dahil dun sa sistema na sinashare natin. So ayaw nila pumayag na wag na magbigay kahit pang merienda lang. So walang kaso. Minsan kasi yung parang hindi ko nang hindi, parang pakiramdam ko yung parang yung sasamahan daw po, kaya binibigay ko na yung yung Gcash ko. So maraming salamat sa inyo, maraming salamat po sa suporta ninyo. So marami pa tayong pag-uusapan na topic sa pag-iibon. Pansamantala dito muna ako sa bahay muna. Tapos marami pa naman akong mga naka-line up na bibisitahin na fancier na magagaling. So dito muna ako sa bahay at marami akong kukwento sa inyo. Yung sistema natin dyan, maraming mga pangyayari sa pagbablog ko. Kukwento ko sa inyo sa susunod dyan. Isa, tignan natin yung mga achievements ko naman dun sa mga kalapati ko. Kasi sabi nung iba, bakit bakit visit ka sa yung mga ibang fancier ang pinapromote mo yung nila. So okay lang kasi sa akin kasi yung kaalaman, yun ang gusto ko kasing matututunan. So yung iba gusto rin makita, marami nag-PM, mo naman yung mga ibon mo. So pakita ko sa inyo yung mga ibon ko dyan. So yung mga susunod na vlog natin, dito muna tayo. Tapos neto, kasi mag-uumpisa na yung training, subaybayan natin yung lipad ng mga ibon, yung mga tinuturuan ko dyan. Siya, tingnan mo yung kalapat. Layo. Nag-alaga ako nun, siguro mga grade 3 ako nun eh. Tapos nag-alaga ako ng 2 puting kalapati. So yun lang yung lagi kong alaga. Tapos tsaka bili na ako ng bili. Hanggang sa, gusto ko lang talaga umuwi. Tapos gusto ko lang sila na nakikita. Training sa pagkakalapati, parang on a day, paano tumatakbo ang training kapag sinabi nagpapakondisyon tayo? Sa training, umpisahan po namin yun sa bata pa sila, young bird. Tuturuan po namin sila dito na hindi mawala. Tapos pag medyo alam na po nila yung lugar at matibay na po sila lumipad, mga nakakalipad din nila kalahati o isang oras, dyan na po namin road training. Road training po tawag sa amin doon. Umpisahan namin silang i-train malapit. Kunyari 5 kilometers, 10 kilometers, palayo po 15, 20 hanggang umabot po ng dulo. What's up, mga kalibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin.